Magandang hapon mga kabay. So ito po yung last na repair ko sa araw na ito. Ayan. Ito naman mga kabay ay 5 kilos jackhammer ng DeWalt. Ang model ito mga kabay, D25899. 10 kilos po ito. Jackhammer, demolition hammer. So puro po tibag ito mga kabay. Wala po siyang rotary. Wala siyang barina. So ito mga kabay, sabi ng customer din, minsan gumagana. Tapos minsan daw habang ginagamit humihinto. Minsan naman daw ayaw gumana. Ayan. So titingnan natin mga kabay. Ayan, sasaksak po natin. Ayan, wala. Ayan. Tinaktak ko lang mga kabay, gumana. Ulit. Ayun. Huminto siya mga kabay, di ba? Galawin natin yung so isa lang ibig sabihin. Kapag ginagalaw-galaw nyo ito at umaandar at namamatay, ibig sabihin putol po yan. Ayan. So ngayon bubuksan natin yan mga kabay. Ayan, didiretsuhin na natin. Siyempre bunutin muna natin. Baka tayo ay makukyantay. Ayan. Dito po kagad ang bukas nun. Hindi na natin kailangan testerin mga kabay. Dahil nakita na po natin yung problema niya. So pag napagana natin itong mga kabay, titesting natin yung kanyang hammer kung malakas pa. So dito lang kayo magbukas. Ayan. 6 na screw na malalaki plus 2 na maliliit. So pwede rin flat screw. Pag wala po kayong ganitong pangtanggal, ayan, pwede rin siyang flat screw. So dito kaagad tayo sa kanyang cord protector. Ayan, tatanggalin natin yung cord clamp. Ayan. At syempre yung switch. Ito muna. Ayan. So pag natanggal nyo yan, pwede nyo nang hugutin yung switch. Pero syempre dahan-dahan lang po. Dahil maaari pong maputol yung pinakatenga ng switch. Ayan. So baklas kaagad tayo mga kabay. Ito. Luwagan natin yung 2 flat screw. Ayan, tapos hugutin natin. Pagkatapos yan mga kabay, bubunutin natin isa-isa. Ayun, putol oh. So isa lang po yung naputol. So ang gagawin natin yan, hihilain lang natin yan. Ayan. So ayan, tamang-tama lang yung paghila natin. So yan po yung kagandahan ng original na cord mga kabay. Ano? Kahit batakin mo yan, hindi siya basta-basta maputol. So yung mga ganito mga kabay, kung bakit napuputol, minsan po yung biglang pasok ng kuryente. Yan po yung sabi nila. Yan. Siyempre yun din yung pinapaniwalaan ko dahil hindi pa ako nagre-repair. Ganun na po yung sinasabi pag tinatanong ko bakit napuputol yung wire. Minsan daw tawag nito, bigla daw tataas yung kuryente, yan ang sabi nila. Ayan. So kaya po pumuputok. Pero minsan naman iisipin mo baka sa kagagalaw-galaw, ayan, halimbawa nahahatak, pero hindi naman siya basta mahahatak mga kabay dahil meron po siyang parang ply. Ayan. Kapag hinahatak mo siya, hindi gagalaw ito. So maaaring yun lang talaga, yung sa kuryente. Ayan. So yan mga kabay, ititwist lang natin yung wire bago natin ikabit ulit. Ayan. So okay na mga kabay. Lalagay na natin to dito. Ayan. Tapos syempre higpitan natin yung 2 screw. So yan na mga kabay, nailagay na natin yung cord. So balik natin yung switch. So kung paano nyo tinanggal mga kabay, ganon din po yung pagbalik. Ayan. So dahan-dahan lang at baka maputol. Tapos meron po yung lagayan dyan. Kailangan ma-shoot nyo siya para hindi siya gagalaw-galaw. Ayan. Ayusin lang natin mga kabay. So yan na mga kabay, nailagay ko na yung switch. Ayan, naayos na natin. So pwede na natin ilagay yung takip.
Ayan. At syempre, i-screwhan po natin yan. Ayan. So, 2 maliliit, tsaka 6 na malalaki. Ayan. So, higpitan ko lang mga kabay. So, ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. Syempre, iti-testing natin ulit. Kung hindi na ba siya pahinto-hinto. Ayan. Saksak natin ulit. So okay na siya mga kabay, hindi na siya pahinto-hinto. Dahil lang po yun doon sa kanyang cord. So iti-testing natin yung kanyang hammer kung malakas. Ayan. So yan, iti-testing natin dito sa baba. Napakalakas po ng hammer niya mga kabay. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. Ulitin ko, ang sira lang po niya ay yung kanyang cord ay putol. So, yan lang mga kabay. Maraming salamat. Bye-bye.